Sa eskwelahan ng San Rafael National High School, kilalang kilala si Chona de la Vega. Maganda, matalino, at laging mabango. Ngunit higit sa lahat, siya rin ang pinakakinatatakutan. Hindi dahil sa galing, kung hindi dahil sa dulas ng kanyang dila. Grabe, Mercy. Tignan mo yung sapatos ni Bernadette, ho. Para bang pinaglakihan ng 3 tao. Bulalas ni Chona habang nakataas ang kilay. Tawa kaagad ang 3 kaibigan niya, sina Charis, Glenda, at Mercy. Hindi dahil sa natatawa talaga sila, kung hindi dahil takot silang hindi tumawa. Dahil baka sila ang pag-initan nitong si Chona. Si Bernadette ay tahimik lang. Nakayuko. Mariing nakahawak sa lumang bag na tila ilang beses nang tinahi. Hindi siya nagsasalita. Sanay na. Ilang taon na rin siyang target ni Chona. Mula uniforme, buhok, hanggang sa baon niyang kanin at isang perasong tuyo. Ay Bernadette, baon mo na naman yung tuyo. Hindi ka ba nauumay dyan? Sabay tawa ni Chona habang ipinagmamalaki ang lunchbox na merong lamang spaghetti at fried chicken. Tahimik lang ulit si Bernadette, ngunit sa loob niya, gusto niyang sabihin. Masarap din naman ang tuyo, lalo na kung may kasamang pagmamahal ng magulang. Pero pinili na lamang niyang manahimik dahil alam niyang walang saysay ang makipagtalo sa taong ayaw makaintindi. Sa gilid ng classroom, tinignan ni Charis si Bernadette. May bahid ng awa sa mga mata niya. Ngunit nang sulyapan siya ni Chona, mabilis niyang iniwas ang tingin at muling tumawa. Bakit hindi mo kasi palitan yung uniforme mo, Bernadette? Tuloy ni Chona. O baka naman, gusto mong i-donate ko na lamang yung mga luma kong damit? Baka sakaling magmukha ka pang tao. Natigilan ng buong klase. Walang nagsalita. Pati guro nilang si Mrs. Santos ay saglit na natulala nang marinig iyon. Chona, mariing sabi ng guro, hindi magandang mang-insulto ng kaklase ha? Ang tunay na ganda ay hindi nasusukat sa damit. Pero ngumiti lamang si Chona. Yung ngiting may halong pangmamaliit. Sorry po ma'am, joke lang naman po eh. Pagkatapos ng klase, naglakad si Bernadette pauwi. Dala ang lumang bag at ang mabigat na pakiramdam. Sa likod niya, naririnig pa rin niya ang boses ni Chona. Ayan na si Miss Tuyo. Huwag tayong lalapit dyan, baka mangamoy at tamagin tayo. Nagtawanan ulit sila. Ngunit sa kabila ng lahat lang iyon, may kakaibang titig si Chona kay Bernadette. Parang may gusto siyang malaman. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero sa kabila ng lahat ng panlalait niya, hindi man lamang umiiyak o lumalaban si Bernadette. Tahimik lang. Laging may ngiti sa labi. Ngiting hindi plastic. Ngiting totoo. At sa unang pagkakataon, may kumurot sa puso ni Chona. Sandaling-sandali lang. At agad niya itong tinaboy. Hindi ako pwedeng maapektuhan. Bulong niya sa sarili. Wala akong pakialam sa kanya. Pero hindi niya alam, yun pala ang simula ng pagbabagong hindi niya na mababawi pa. Pag-uwi ni Bernadette mula sa eskwela, mabagal ang kanyang mga hakbang sa makipot na daan. Sa bawat yapak, naririnig niya ang lagitngit ng kanyang lumang sapatos. Tanda ng paulit-ulit na pagtakbo sa hirap ng buhay. Bitbit niya ang lumang bag, at sa loob noon, ay ang lalagyan ng baon na kanin na tuyo. Kalahating peraso pa ang natira. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng halakhak na halos ubunan ni Melinda, ang kanyang ina. May kaunti pa ring apoy sa kalan, at amoy ng nilagang kamote ang bumabalot sa malit nilang barong-barong. Anak, nariyan ka na pala, wika ni Aling Melinda, habang pilit nang umingiti. Kumain ka na ba? Opo, Nay.
Sagot ni Bernadette, sabay lapit upang alalayan ng ina sa higaan nito. Huwag na po kayong bumangon. Ako na po ang magluluto mamaya. Ay nako anak, kung pwede ko lang iluto ang sarili kong lakas para may maihain sa iyo araw-araw. Sabi ni Aling Melinda, sabay ubo nito. Pero sa likod ng biro, halata ang pagod, ang sakit, at ang takot ng isang inang alam niyang unti-unti siyang nilalamon ng karamdaman. Nay, huwag na po kayong magsalita ng ganyan. Kakayanin po natin to. Sagot ni Bernadette. Pinipigilan ang pangingilid ng kanyang luha. Pumasok si Bernie, ang kanyang ama mula sa labas. Pawis, puro putik, sapagkat galing ito sa construction site. Lumapit siya sa asawa at humalik sa noon nito. Pasensya ka na Melinda. Maliit lang ang kita ko ngayon. Baka kulangin na naman tayo sa gamot mo. Ngumiti lang si Melinda. Basta't magkakasama tayo ay sapat na yon. Tahimik si Bernadette habang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang. Ramdam niyang kahit gaano kahirap ang buhay nila, puno naman ito ng pagmamahal. Doon niya naisip. Kaya pala hindi siya umiiyak kapag nilalait siya ni Chona. Dahil ang mga salita ni Chona, kahit gaano pa kasakit, ay walang bigat kumpara sa mga hamon ng buhay na araw-araw niyang hinaharap. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang kanyang notebook at nagsimulang gumawa ng assignment. Tahimik lang siya habang sa gilid ay nagdarasal si Melinda. Anak, wika ng ina. Hindi mo kailangang makipagpaaliksahan sa kanila. Ang mahalaga, marunong kang tumingin sa baba, hindi lang sa taas. Napangiti si Bernadette. Nay, balang araw po, makakapagtapos po ako ng pag-aaral. Bibigyan ko po kayo ni tatay ng magandang bahay. Hindi na po kayo magtitiis ng ganito. Hinaplos ni Melinda ang buhok ng anak. Ang pangarap anak, hindi kailangang malaki. Basta't may puso, magiging totoo yan. Lumabas si Bernadette at tumingin sa langit. Madilim, puno ng ulap, ngunit may iisang bituin na kumikislap. Tahimik siyang nagdasal. Panginoon, salamat po sa lahat. Sana po bukas, mas may tapang pa ako. At sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mag-asawang Melinda at Bernie, si Bernadette ay gising pa rin. Nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw ng kandila. Tahimik naman dirigma ng buhay. Hindi kailanman bumibitaw. Sabado ng hapon, abala ang buong section sa paghahanda para sa birthday ni Jonalyn Cruz. Isa sa pinakamasayahing kaklase nila. Halos lahat ay imbitado, kahit si Bernadette, na madalang makasama sa ganitong kasiyahan. Mula sa malayo, papasok si Chona, naka-best dress. May dalang regalo na binalot sa mamahaling papel. Kasunod niya sina Charis, Glenda, at Mercy. Lahat ay nakangiti, pero halatang si Chona pa rin ang sentro ng atensyon. Pagdating sa bahay ni na Jonalyn, masigla ang lahat. May kantahan, tawanan, at kainan. Habang ang mga bisita ay nagkikwentuhan, napansin ni Chona si Bernadette na tahimik sa isang sulok. Hindi ito nakikihalubilo. Tila kontento na nakamasid. Hay nako, bulong ni Chona kay Mercy. Ay na naman siya oh, parang multo, hindi marunong makisama. O baka naman nahihiya kasi wala siyang bagong damit. Tumawa si Mercy. Pilit, sabay tango. Oo nga, baka galing pa yan sa ukay-ukay. Napatingin si Glenda, halatang nag-aalangan. Chona, baka naman gusto lang niyang manahimik. Pero sinamaan siya ng tingin ni Chona. Glenda, gusto mo bang ikaw ang laitin ko? Natahimik si Glenda at yumuko. Habang patuloy ang kasiyahan, abala si Chona sa pagpapasikat. Siya ang unang kumanta sa videoke. Ang unang tumikim ng lahat ng ulam at ang unang nagpahayag ng birthday message kay Jonalyn. Mahaba, puno ng papuri,
pero halata lang na gustong magpapansin. Ngunit habang nagkakatuwaan, napansin niyang si Bernadette ay tahimik na nagbabalot ng pagkain sa isang lumang supot. Dahan-dahan para hindi makita ng iba. Nanlaki ang mga mata ni Chona. Ay grabe, nakita niyo yun? Bulong niya sa mga barkada. Nagpapalot pa ng handa. Hindi pa nga tapos kumain eh. Nagbaon na. Nagtawanan ng tatlo niyang mga kasama. Baka wala silang ulam sa bahay, sabi ni Mercy. Ngumisi si Chona. Patay gutom talaga. Gusto kong ipahiyayan bukas. Gagawan ko ng eksena para magmukha siyang kawawa sa harapan ng lahat. Ngunit kahit sa gitna ng tawa nila, may bahagyang kaba sa puso ni Chona. Hindi niya alam kung bakit. Pero nang sandaling iyon, tila may kakaibang tanong sa isip niya. Bakit kaya kailangan pa niyang magbalot? Baka meron talagang dahilan. Ngunit agad niyang itinaboy ang pakiramdam na yon. Hindi, pulong niya sa sarili. Hindi ko siya kailangang intindihin. Siya yung tipo ng tao na dapat maiya sa sarili niya. Nang matapos ang party, nagpaalam na ang lahat. Umuwi sina Chona at ang mga kaibigan. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip niya ang nakita. At nang mapansin niyang palihim ding umaalis si Bernadette, may kung anong nagtulak sa kanya. Halika, sundan natin siya, sabi niya sa kanyang mga barkada. Gusto kong malaman kung saan niya dadalhin yung mga supot ng pagkain na yon. Tahimik silang sumunod, habang papalubog ang araw. Hindi nila alam, ang gabing iyon ang magiging simula ng eksenang tuluyang babasag sa pusong bato ni Chona. Tahimik na naglalakad si Bernadette sa madilim na eskinita. Pitpit ang supot na may laman pa ring mga handa mula sa birthday ni Jonalyn. Sa likod niya, palihim na sumusunod sina Chona, Charis, Glenda, at Mercy. Tanging liwanag ng mga poste at alingaw-ngaw ng tahimik na gabi ang saksi sa bawat hakbang nila. Ang weird talaga, bulong ni Chona. Pilit na pinapatawa ang sarili. Baka ibenta pa niya yan sa kanto ha? Ngunit wala ni isa sa mga kaibigan niya ang tumawa. Marahil, nararamdaman nilang may kakaibang mangyayari. Habang papalapit, napansin nila ang bahay ni Bernadette. Maliit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Wala man lamang gate, at ang ilaw sa loob ay kumikislap-kislap, halatang mahina ang kuryente. Tumigil si Chona sa tapat ng bahay. Sinisilip sa maliit na siwang ng pinto. Doon, nakita niya si Bernadette na maingat na inilapag ang supot sa lamesa. Nilabas niya isa-isa ang pagkain. Kaunting spaghetti, 2 perasong lumpia, at isang hiwa ng cake. Nay, Tay, may dala po akong pagkain, masiglang sabi ni Bernadette. Mula sa higaan, dahan-dahang bumangon si Melinda, payat at maputla. May panyo sa bibig. Anak, saan galing to? Galing po sa birthday ng kaklase ko, Nay. Sobra-sobra po kasi, kaya kinuha ko na lang po yung tira para matikman nyo rin po kahit minsan yung ganitong klase ng pagkain. Ngumiti si Bernie. Halatang pagod galing sa trabaho. Pero may kislap sa kanyang mga mata. Salamat anak ha. Napakabait mo talaga. Naluwa si Aling Melinda. Anak, kahit simpleng spaghetti lang to, pero parang pista na rin sa amin ng tatay mo. Hinawakan niya ang kamay ni Bernadette. Pasensya ka na kung hindi ka namin mabigyan ng magarang buhay ha. Umiling si Bernadette. Napangiti kahit nangingilid ang kanyang luha. Nay, Tay, hindi ko po kailangan ng magarang buhay. Ang mahalaga po ay buo tayo. Basta't kasama ko po kayo. Mas masarap pa sa kahit na anong handaan. At sabay-sabay nga silang kumain. Nagtatawanan kahit sa gitna ng kahirapan. Wala man silang maayos na mesa. Bawat subo naman ay puno ng pagmamahal. Sa labas, si Chona ay tila natigilan. Nakatayo lang. Tahimik. Habang pinagmamasdan ng eksena ngayon. Nanginginig ang kanyang mga kamay.
Parang may tinik na biglang tumusok sa kanyang puso. Ito pala yung dahilan kung bakit nagbabalot siya ng pagkain. Hindi dahil sa patay gutom siya, kung hindi dahil gusto niyang ipatikim sa pamilya niya ang kaligayahang hindi nila kayang bilhin. Naramdaman ni Chona ang bigat ng hiya. Parang sumalamin sa kanya ang lahat ng pangungutya at yabang na ginawa niya noon. Tahimik niyang tinanggal ang suot na mamahaling hikaw. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang karangian, tanging hiya, awa, at pagkabasag ng puso. Grabe, bulong ni Glenda habang napaiyak. Akala ko dati nakakatawa yung ginagawa niya, pero ang bait pala niya. Hindi makasagot si Chona. Ang mga luha niya ay kusang tumutulo. Habang pinagmamasdan ng pamilyang kapos sa pera, pero puno ng pagmamahalan. At sa gabing iyon, habang tahimik silang lumalakad pa uwi, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Ngunit sa puso ni Chona, alam niyang may nagbago na. At hindi na siya kailanman magiging pareho ng dati. Magdamag na hindi nakatulog si Chona. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang nakita niyang eksena kagabi. Si Bernadette. Masayang pinaghahati-hatian ng mga tira-tirang pagkain para sa kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang hindi may paliwanag. Ito ay ang hiya. Hindi basta hiya na para bang nahuli sa kasinungalingan, kung hindi yung hiya na tumatagos hanggang kaluluwa. Bakit ko siya nilalait? Bakit ko siya ginawang katatawanan? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Sa labas, maliwanag na ang araw, pero para kay Chona, parang madilim pa rin ang paligid. Pagpasok niya sa eskwelahan, napansin kaagad ng barkada ang katahimikan niya. Oy Chona, anong nangyari? Parang hindi ka ata nakaayos ng buhok mo ngayon na. Biro ni Charis, pero walang tugon. Tahimik lang si Chona, nakatingin sa mesa. Ilang minuto pa, dumating si Bernadette. Suot pa rin ang lumang uniforme. May dalang notebook at ngiti. Good morning po, ma'am. Bati nito sa guro. Good morning sa inyo. Sabay bati rin niya sa kanyang mga kaklase, kasama na si Chona. Napayuko si Chona. Hindi niya kayang salubungin ang ngiting iyon. Paano niya nagagawang ngumiti, gayong wala naman siyang may pagmamalaki? Paano siyang nagiging masaya? Samantalang si Chona, mayaman nga pero pakiramdam niya ay mayroong kulang. Nang magsimula ang klase, palihim na nagbulong-bulungan si Charis at Glenda. Tignan mo si Bernadette ito, butas pa rin ng medyas. Mahinang sabi ni Charis. Hayaan mo na, sagot ni Chona. Malamig ang tono. Wala tayong karapatang husgahan siya. Nagulat ang mga kaibigan niya. Ha? Si Chona ba to? Bulong ni Mercy habang nakanganga. Ngumiti lang si Chona, pilit at nagpatuloy sa pagsusulat. Pero sa loob-loob niya, dumadaluyong ang emosyon, guilt, awa at pagkamuhi sa sarili. Nang resas na, lumapit siya kay Bernadette, pero bigla siyang natigilan. Nakita niyang masayang nakaupo ito sa ilalim ng puno, kumakain ng baon na kanin at pati na rin tuyo, at may maliit na notebook na para bang diary. Gusto sana ni Chona na lumapit, pero natakot siyang mapahiya. Anong sasabihin ko? Na nagsisisi ako? Na mali ako? Nang araw na yon, parang naging mabigat ang oras. Hindi na siya nakikipagchismisan. Hindi na tumatawa sa panlalait ng mga kaibigan niya. Tahimik lang siya. Parang may bumabagabag sa kanyang isipan. Pag-uwi, dumiretso siya sa kwarto. Tinignan ng mga gamit. Mamahaling bag, sapatos, pabango, at pati na rin cellphone. Ngunit wala sa mga iyon ang nakapagpapatahimik ng puso niya. Ang dami kong meron pero bakit parang may kulang? Tanong niya sa sarili. Maya-maya ay tumulo ang luha niya. Hindi niya mapigilan.
Bumagsak siya sa kama, niyakap ang unan, at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, umiyak siya hindi dahil sa nasaktan siya, kung hindi dahil may nasaktan siyang iba. Sa labas, bumubuhos ang ulan, para bang ang langit mismo ang umiiyak para sa kanya. At sa bawat patak ng ulan, dahan-dahang nabubura ang dating Chona. Ang maldita, mapanlait, at mayabang. Isang bagong Chona ang nagsisimulang mabuo. Tahimik, marupok, ngunit handang magbago. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Ngunit para kay Chona, tila mabagal ang bawat segundo. Bawat oras sa paaralan ay paalala ng mga panahong nilait niya si Bernadette. Bawat tawa ng kanyang mga kaklase ay parang tinig ng konsensya na paulit-ulit na nagsasabing, "Mali ka, Chona." Sa umaga, dumating siya ng mas maaga sa klase. Wala pa ang mga guro. Tahimik ang silid. Nakita niya si Bernadette na nag-aayos ng mga upuan. Nilapitan niya ito. Kabado ang dibdib. "Bernadette," mahina niyang tawag. Napalingon ang dalaga. Ngumiti. Gaya ng daddy. "O Chona, maaga ka ngayon na." Parang may humaplos sa puso ni Chona. Yung ngiti ni Bernadette. Hanggang ngayon ay totoo pa rin. Kahit ilang beses na niya itong sinaktan. Hindi niya napigilang maluha. "Bernadette, gusto ko lang humingi ng tawad," sabi niya, nanginginig ang boses. "Sa lahat, sa mga panlalait ko, sa mga masasakit na salitang sinabi ko sa iyo, at pati na rin sa mga pangungutya. Wala akong karapatang gawin yun sa iyo. Ang yabang ko. Akala ko, ako ang tama. Pero ngayon, alam kong ikaw yung mas totoo, mas mayaman sa puso." Tahimik lang si Bernadette. Tinignan niya si Chona. Hindi na ito yung dating matapang, palaban, at mapanlait. Ang nasa harapan niya ngayon ay ang isang babaeng bumabagsak ang luha sa pisngi. Hawak ang dibdib, at basag na basag. "Chona," mahinaw niyang sagot. "Hindi ko kailangang marinig yan para patawarin ka. Matagal na kitang pinatawad. Hindi dahil mabait ako, kung hindi dahil alam kong kapag nagkimkim ako ng galit, ako lang rin ang masasaktan." Tuluyang napaiyak si Chona. Niyakap niya si Bernadette. Mahigpit, habang tumutulo ang luha niya sa balikat ng kaklase. Salamat Bernadette. Hindi mo alam kung gaano mo ako binago." Pagpasok ng mga kaklase, napatigil sila. Tahimik ang buong silid, habang nakikita nilang magkasabay na nakaupo si Chona at Bernadette. Hindi na magkaaway, kung hindi magkaibigan na. Kinahapunan, sa unang pagkakataon, nakita ng lahat si Chona na sumama sa feeding program ng paaralan. Siya na dati ang unang tumatawas sa mga mahirap, ngayon ay siya na ang unang nag-aabot ng pagkain sa mga batang nangangailangan. "Gusto kong mag-volunteer lagi dito, ma'am," sabi niya sa kanilang guro. Ngumiti si Mrs. Santos. "Nakikita ko, Chona. Natuto ka na. Yan ang tunay na kagandahan. Yung galing sa puso." Pag-uwi niya, dumaan siya sa bahay ni Bernadette. Iniabot ang maliit na kahon. "Para kay Nanay Melinda to, mga vitamins at gamot. Galing sa allowance ko." Nagulat si Bernadette, pero tinanggap niya. Medyo napapaiyak siya. "Salamat, Chona." Ngumiti si Chona. "Ako dapat ang magpasalamat, Bernadette. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matututunang mayaman pala ako sa maling paraan." Paglingon niya sa kalangitan, nakita niyang maliwanag ang araw, kahit ito ay papalubog na. At sa unang pagkakataon, hindi niya iniisip kung tama ang ayos ng buhok niya o maganda ba ang suot niya. Ang mahalaga lang, maganda na ang puso niya. Lumipas ang maraming taon. Tahimik na pumasok si Chona sa bakuran ng lumang eskwelahan nila. Ngayon ay may dalang mga aklat at nakasuot ng simpleng bestidang puti. Hindi na siya estudyanteng mapalamuti sa klase, kung hindi isang guro, kilala sa mabuting puso at malasakit sa mga estudyante.
Habang naglalakad siya sa pasilyo, napahinto siya sa harap ng silid kung saan nakaukit pa rin ang lumang marka. Grade 10, Section Hope. Napangiti siya. Dito nagsimula ang lahat. Dito niya natutunan na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa itsura o kayamanan, kung hindi sa kabutihan. Ma'am Chona, sigaw ng isa sa mga batang estudyante. May bisita po kayo sa labas. Lumabas siya at tumambad ang isang babae. Nakasuot ng uniforming nurse. May dalang bulaklak. Bernadette? Halos pabulong niyang sabi. Ngumiti si Bernadette. Masigla. May kislap sa mga mata. Oo, Ma'am Chona. Nurse na ako ngayon. Kakabalik ko lang mula probinsya. Naalala ko lang, dito nagsimula ang lahat. Nagkatinginan silang dalawa. Sandaling katahimikan. Pero sa pagitan ng katahimikan na yon, ay merong damdaming puno ng pasasalamat. Pareho nilang naalala ang lahat. Ang panglalait, ang hiya, at ang kababaang loob. At higit sa lahat, ay ang pagbangon. Hindi ko ito makakamtan kung hindi mo ako sinaktan noon, sabi ni Bernadette. Habang ito ay nakangiti. Dahil doon, natuto akong magpatawad at ikaw naman, natuto ring magmahal. Napaluwa si Chona. Oo, hindi ko makakalimutang ikaw ang nagturo sa akin ng totoong kahulugan ng kayamanan. Salamat Bernadette ha. Salamat sa pagkakataong ibinigay mong magbago ako. Sabay silang naglakad papasok sa silid, kung saan naghihintay ang mga estudyante ni Chona. Mga bata, sabi niya, ito nga pala si Nurse Bernadette. Siya ay kaibigan ko, isang taong nagpatunay na kahit mahirap ka, kaya mong maging matagumpay kung marunong kang magmahal, magsikap, at magpatawad. Nagpalakpakan ng buong klase. Gumiti si Bernadette at yumuko. Habang tinitignan ni Chona ang mga batang nakikinig, tila nakita niya ang sarili niya noon. May mga batang mayabang, may mahiyain, may mga tahimik na inaapi. Sa puso niya, alam niyang ito na ang misyon niya, ang maging liwanag sa madilim na daan ng iba. Pagkatapos ng klase, sabay silang naglakad papalabas ng paaralan ni Chona. Sabi ni Bernadette, ang tatay ko, si Tatay Bernie, gusto kang makita minsan. Lagi ka raw niyang ipinagdarasal. Napaiyak si Chona. Sabihin mo kay Tatay Bernie, salamat, at isa siya sa dahilan kung bakit nagbago ako. Ikinuwento rin ni Bernadette na maayos na ang lagay ng kanyang ina. Hindi na ito inubo at wala na itong sakit. Napaayos na rin niya ang kanilang munting tahanan. Unti-unti rin niyang nabibigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Bago sila maghiwalay, sabay silang tumingin sa papalubog na araw. Magkatabing dalawang babae. Magkaibang daan, ngunit iisang liwanag ang pinili. At sa dulo ng lahat ng pinagdaanan nila, isang aral ang iniwan ni Chona sa bawat batang nakikilala niya. Ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa ganda ng mukha o kinis ng balat, kung hindi sa pusong marunong magpakumbaba at humingi ng tawad. Dahil walang sino mang lubos na mahirap kung mayaman ang puso mo, at walang sino mang tunay na mayaman kung dukha naman sa kabutihan. Habang sumisikat ang bagong umaga, tumingala si Chona at ngumiti. Sa wakas, maganda na ang kanyang mundo, hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa pusong marunong magmahal at umamin sa pagkakamali. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala ng sariling pagkakamali at sa pagpili ng kabutihan kahit mahirap. Dahil sa dulo ng lahat, ang puso pa rin ang tunay na sukatan ng isang tao. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan.
I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.